Sila yung talagang epitome ng pagiging cool, mga hari ng eksena sa Vegas, at ang kanilang karisma mas maliwanag pa sa libu-libong spotlight. Pero sa likod ng tawanan at mga martini, may kumakalat na madilim na alamat, yung kasunduan ng Rat Pack sa demonyo. Nagbenta kaya sila ng kaluluwa para sa kasikatan o biktima lang sila ng malupit na kapalaran? Bago natin ipagpatuloy ang diskusyon, make sure na hit mo yung like button at i-subscribe ang channel ko kung hindi mo pa nagagawa. At kung gusto mong ma-notify sa bawat bagong video ko, i-click din yung bell icon. Malaking tulong yun sa akin at sobrang na-appreciate ko yun. Nagawa mo na? Alright, simulan na natin. Ang Rat Pack ay isang grupo ng entertainers na nangingibabaw sa eksena ng Hollywood noong 1950s at 1960s dahil sa kanilang karisma, talento at style. Ang grupo ay binubuo ni na Frank Sinatra, Sammy Davis Jr., Dean Martin, Peter Lawford at Joey Bishop na magkakaibigan at magkakasama hindi lang sa pelikula kundi pati na rin sa totoong buhay. Bida sila sa mga pelikulang tulad ng Ocean's 11, Sergeants 3 at Robin and the Seven Hoods, at nag-perform din sa mga nightclub at casino, lalo na sa Las Vegas kung saan ang dami nilang tagahanga at mga fans. Kilala rin sila sa kanilang mararangya at hedonistic na lifestyle na may kasamang inuman, sugal, babae at party. Sila yung epitome ng pagiging cool at matagumpay at naimpluwensyahan nila ang kultura at fashion ng kanilang panahon. Pero sa likod ng kanilang glamoroso at matipunong imahe, may madilim at nakakatakot na kwento na bumabagabag sa kanila. Ayon sa kwento, nakipagkasundo daw ang Rat Pack sa demonyo kapalit ng kanilang kasikatan at iyaman. Ibinenta nila ang kanilang mga kaluluwa o kahit ang kanilang mga unang anak sa prinsipe ng kadiliman na tinupad naman ang kanilang mga kahilingan kapalit nito. Pero binigyan din sila ng mga pasakit at trahedya. Kahit parang hindi ka panipaniwala at katawa-tawa ang alamat na ito, dumagdag ito sa mystery at intrigue sa kanilang legendary careers. May katotohanan kaya dito o bunga lang ito ng chismis at imahinasyon ng mundo ng showbiz? Yung alamat ng Rat Pack na may deal sila sa demonyo, wala talagang specific origin. Parang galing lang siya sa iba't ibang sources at reasons na nagtulak para mabuo at kumalat ito. Itong ilang posibleng pinanggalingan at mga dahilan. Una, may kinalaman yung Faustian theme na madalas makita sa literature, art at culture. Tungkol to sa mga taong nakikipagdeal sa demonyo para sa mga bagay na gusto nila. Pero syempre, may mabigat na kapalit. Galing ito sa alamat ni Faust, isang German scholar na nagbenta ng kaluluwa sa demonyo na si Mephistopheles para sa kalaman at kapangyarihan. Maraming beses na itong nai-adapt at na-interpret tulad sa mga dula ni Christopher Marlowe at Johann Wolfgang von Goethe, mga nobela ni Thomas Mann at Mikhail Bulgakov, at mga opera ni Charles Gounod at Hector Berlioz. Ginamit ito para ipaliwanag o punahin ang tagumpay o kabiguan ng mga sikat at public figures na parang may hindi natural o immoral na advantage o may tinatagong kapintasan. Kaya posibleng na-influensyahan o na-inspire ng theme na ito ang alamat ng Rat Pack na parang may extraordinary o hindi nararapat na tagumpay o may troubled o tragic na kapalaran. Pangalawa, yung papel ng media na sobrang lakas at influential sa entertainment industry na humuhubog at nagmamanipula ng public perception at opinion tungkol sa mga celebrities, lalo na ang tabloid press na madalas gumawa at magkalat ng chismis, scandals at kontrobersya para hulihin ang curiosity at interest ng audience at para tumaas ang benta at kita nila. Kaya posibleng ginawa o kinalat ng media ang alamat ng Rat Pack para gawing sensational at i-exploit ang popularity at image nila at para pagbigyan at pasiglahin ang interest at imahinasyon ng publiko. Pangatlo, yung reaksyon ng lipunan na isang complex at dynamic system of values, norms at beliefs na nakakaapekto at nagre-regulate sa ugali at pagkakakilanlan ng mga individual at grupo. Madalas, lalo na yung conservative at religious sectors ay hinuhusgahan at kinukondena nila ang actions at choices ng celebrities base sa kanilang moral at ethical standards at expectations at preferences na rin. Kaya, posibleng reaksyon o tugon ng lipunan ang alamat ng Rat Pack bilang paraan ng pagpapahayag at pag-project ng kanilang disapproval at resentment sa lifestyle at tagumpay ng grupo at bilang paraan ng pag-rationalize at pag-justify sa kanilang misfortunes at failures.
Yung alamat na may kasunduan ng Rat Pack sa demonyo ay walang matibay o konkretong ebidensya. Halo ito ng fact at fiction na sumusuporta o kumukwestiyon sa pagiging totoo at kredibilidad nito. Ito ang ilang posibleng mga dahilan. Totoong fact na ang Rat Pack ay grupo ng mga talentado at matagumpay na entertainers na nakamit ang kasikatan at yaman sa kanilang larangan at genre at nagtulungan at sumusuporta sa isa't isa sa kanilang mga proyekto at endeavors. Hinangaan at nirespeto sila ng kanilang mga kasamahan at ng mga fans at nag-iwan sila ng pangmatagalang legacy at impact sa entertainment industry at culture. Pwede itong sumuporta sa alamat sa pagmumungkahi na masyadong maganda para maging totoo ang tagumpay nila. At bunga nga ito ng supernatural o sinister intervention, hindi ng natural o nararapat na resulta. Pwede rin itong kumwestiyon sa alamat sa pagpapakita na bunga ng kanilang sipag at talento ang tagumpay nila at hindi ito depende o naapektuhan ng anumang external o evil forces. Kawagawang kwento lang na nag-trade ang Rat Pack ng kanilang mga kaluluwa o mga unang anak sa demonyo kapalit ng kanilang kasikatan at kayamanan. Nakabase ito sa assumption na totoo ang demonyo at may kapangyarihan at interes siyang gumawa ng ganitong deal sa tao at may specific na gusto o hinihingi siya tulad nga ng kaluluwa o ng unang anak. Walang logical o empirical evidence ito at kinukontra ito ng fact na magkakaibang religious at spiritual beliefs ng mga miyembro ng Rat Pack at magkakaiba rin ang kanilang mga family at personal situation tungkol sa kanilang mga kaluluwa o mga unang anak. Halimbawa na lamang, si Frank Sinatra ay Katoliko, naniniwala sa Diyos at sa kaluluwa. May 3 anak, kasamang isang anak na lalaki na si Frank Sinatra Jr. na hindi naman sinaktan o sinumpa ng demonyo. Si Sammy Davis Jr., isang Jew na nag-convert sa Judaism. Naniniwala siya sa Diyos at Torah at may 4 na anak kasamang isang anak na lalaki na si Mark Sidney Davis na hindi rin niya saktan o sinumpa sa demonyo. Si Dean Martin ay Katoliko pero hindi masyadong relihiyoso at may 8 anak kasamang 3 anak na lalaki na sina Dean Paul Martin, Richie Martin at Craig Martin na hindi rin nasaktan o sinumpa ng demonyo. Si Peter Lawford ay Anglican, hindi masyadong relihiyoso at may 4 na anak kasamang 3 anak na lalaki na sina Christopher Lawford, Sidney Lawford at Robin Lawford na hindi rin nasaktan o sinumpa ng demonyo. Si Joey Bishop ay isa ring Jew pero kagaya ng iba, hindi rin masyadong relihiyoso at may isang anak na lalaki na si Larry Bishop na hindi rin nasaktan o sinumpa ng demonyo. Kaya hindi consistent o plausible ang fiction na ito at hindi nito maipapaliwanag o nasasaklaw ang diversity at complexity ng mga miyembro ng Rat Pack at ng kanilang mga buhay. Alam mo ba yung Rat Pack, dumaan sila sa maraming hirap at trahedya sa kanilang personal at professional na buhay? Yan yung mga bagay na sumisira sa health at happiness nila na nagdala sa kanilang kamatayan. Nagkaroon sila ng iba't ibang problema tulad ng addiction, divorce, depression, sakit at karahasan. Nagdulot ito ng sakit at lungkot sa kanila at nabawasan ng kalidad at haba ng kanilang buhay. Iba-ibang edad ng kanilang kamatayan at iba-iba rin ang dahilan pero wala sa kanilang tumagal ng husto o namatay ng tahimik. Si Frank Sinatra namatay sa edad na 82 dahil sa atake sa puso. Si Sammy Davis Jr., 64 dahil sa cancer sa lalamunan. Si Dean Martin, 78 dahil sa cancer sa baga. Si Peter Lawford, 61 dahil sa failure ng kidney at atay. Si Joey Bishop, 89 dahil sa iba't ibang sanhi. Pwede itong suportahan yung alamat na baka yung pahirap at trahedyang ito ay parusa o kahihinatnan ng kanilang pakikipagkasundo sa demonyo. Parang mataas ang presyong binayaran nila para sa kanilang kasikatan at kayamanan. Pero pwede rin itong pahiwatig na ang kanilang mga hirap at trahedya ay resulta ng choices at sitwasyon nila. At hindi lang sila yung nakaranas ito o exclusive sa deal nila sa demonyo. At yan ang video natin for today. Kung nagustuhan mong ginagawa ko dito, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood at kita-kits tayo sa next video.